Hi Sangkay! It's me again, Waray Pinay. Still, nasa Geneva City pa rin po kami. So, yung natatanaw nyo po ay yan ang Geneva Lake ng Switzerland. So, yan. So, this time ay naglalakad-lakad po kami dyan. Going to the park. I think park. Or so, bago namin marating yung park, napupuntahan namin ay yan. Picture-picture muna. Picture taking. So, yan. So, just enjoy watching mga sangkay. So, ayan na nga yung park. Pero nag-change yung nila na hindi na sila sasakay dyan sa giant Ferris wheel, kundi sasakay kami sa mini ferry, yung maliit ba na barko tawagin yan. So, sasakay na lang kami. So, bumibili na ng ticket yung aking employer para makasakay kami dyan. Yan. Yung natatanaw nyo, yan ang sasakyan namin. So, tara mga sangkay, isasama ko kayo sa aming paglalayag sa gitna ng lake o lawa ng Geneva. So, nasa loob na nga kami nito. So, yan, naghahanap na kami ng aming mapupwestuhan.
kasangkay, ang lawa ng Geneva o Lac Leman ay isang lawa na hugis gasuklay na pinagsasaluhan sa pagitan ng France at Switzerland. At tinatanaw ng Alps, ang Geneva, ang Swiss city sa katimugang dulo nito ay isang diplomatic hub na may luxury shop at isang cobbled old town. Sa timog French side ay ang spa town at resort ng Evian, Les Viens. Ang Chic Palm-studded Swiss Riviera ay umaabot sa hilagang baybayin mula Lausanne hanggang Montreux. Kumakalat sa isang lugar na 580 square kilometers or 224 square miles, ang Lake Geneva ay isang malaking anyong tubig. Bagamat ito ang ika-23 pinakamalaking lawa sa Europa. Ito ang pinakamalaking lawa sa Switzerland, France at Alps. Ito ay umaabot hanggang 73 kilometro at merong 45 milya ang haba at 14 kilometro or 8.7 milya ang lapad. At aabutin ka ng humigit kumulang 3 oras upang magmaneho sa buong lawa. Napakalaki ng lawa ng Geneva na umaagos sa dalawang bansa. Humigit kumulang 60% ng lawa ay nasa Switzerland, habang ang 40% ay nasa France. Maaari kang sumakay ng magandang lancha sa kabila ng tubig at pumunta mula sa Switzerland papuntang France sa loob lamang ng 30 minuto. Ang Lake Geneva ay nagtataglay ng isa sa pinakamalaking fountain sa mundo. Kapag nag-cruise ka sa Lake Geneva kasama ang Trafalgar, makikita mo ang ilang hindi kapani-paniwalang highlight mula sa tuktok ng Mont Blanc, ang pinakamataas na tuktok sa Europe, hanggang sa 147 meter high na Jet d'Eau, isa sa pinakamalaking fountain sa mundo. Ang sikat na fountain ay nakaupo sa gitna ng lawa at nagpapalabas ng 500 litro ng tubig bawat segundo sa taas na 140 meters. Maraming sikat na tao ang nanirahan sa baybayin ng Lake Geneva. Ang isa sa pinakakaakit-akit na katotohanan tungkol sa Lake Geneva ay ang magandang lawa na ito ay nakakaakit ng maraming star power sa mga dekada. Ang aktor na si Charlie Chaplin ay gumugol ng huling 23 taon ng kanyang buhay dito at meron isang memorial statue sa kanya sa kahabaan ng promenade sa Vevey. Kapag nag-cruise ka sa Lake Geneva kasama ang Trafalgar, magkakaroon ka rin ng opsyon na bisitahin ang Charlie Chaplin Museum sa kanyang dating state, ang Manoir Divan na makikita sa pampang ng Lake Geneva. Maglalayag ka sa lawa sa isang romantikong side wheel paddle steamer bago makarating sa state kung saan makikita mo ang mga props at ang tunay na pangalan ng Lake Geneva ay Lac Leman. Noong sinaunang panahon ng Romano, ang lawa ay kilala bilang Lacus Limanus mula sa isang sinaunang salitang Griego. Limanus ibig sabihin ay lawa ng daungan. Noong Middle Age, ang lawa ay tinawag na Lacus Lausanitis o Lac de Lausanne. Una itong tinawag na Lac de Geneva noong ika-16 na siglo sa pagsubong ng Swiss Confederation at lungsod ng Geneva. Gayunpaman, muling binuhay ng mga Pranses ang orihinal na pangalan Lac Leman noong ika-18 siglo at nanatili itong opisyal na pangalan ng lawa. Sa ngayon, tinatawag itong Lac Leman ng mga Pranses. Sanfersi ang tawag ng mga Germans, Lago Limano o Lago di Geneva ang tawag ng mga Italiano. At karaniwang tinatawag itong Lake Geneva ng mga nagsasalita ng Ingles.
Ang bilis ng tunog ay unang nasubok sa Lake Geneva noong 1827. Ang Lake Geneva ang naging unang lugar para masuri ang bilis ng tunog sa tubig tabang. At hindi lang iyon ang paraan na nag-ambag ang lawas sa agham. May 4 na submarino ang nag-explore ng Lake Geneva. Ang lawa na ito ay hindi lamang mahaba, ito ay malalim din. Habang ang average na lalim ng lawa ay humigit kumulang 154 na metro or 507 talampakan. Ang pinakamalalim na punto ay ang 310 meters or 1,020 talampakan. Iyan ay mas malalim kaysa sa 103 Olympic size na swimming pool. 4 na submarino ang nag-explore sa kailaliman ng lawa. Ang Lake Geneva ay parang pating kung titingnan mula sa itaas. Ang hugis ng Lake Geneva ay katulad ng isang pating o isang crescent moon. Isa ito sa iilan sa mga lawa na may perpektong hugis gasuklay sa mundo at napakaganda nitong tingnan mula sa itaas, na may malalim na asul na tubig at kaibahan ng luntiang mga burol. Ang Lake Geneva ay nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga artista. Ang hindi kapani-paniwalang lawa na ito ay napakarilag. Ito ay nagbigay inspirasyon sa isang grupo ng mga makata, musikero, artista at mga gumagawa ng pelikula. Narito ang ibang hindi kilalang katotohanan tungkol sa Lake Geneva at ang kasaysayan nito sa pagbibigay inspirasyon sa sining. So hanggang dito na muna tayo mga sangkay. Sa susunod po ulit sa aking part 2, dito pa rin sa Lake Geneva, ang aming paglalayag sa gitna ng lawa. Thanks mga sangkay. See you on my next video. Bye! Your beautiful smile, you're beautiful.